Sa mundong kung saan ay ang pinagmumulan ng lakas ng bawat sorcerers ay galing sa isang enerhiya na tinatawag na curse energy, ay may isa namang individual na itinuring na isang halimaw dahil sa kanyang tinataglay na lakas sa kabila ng kanyang pagkakaroon ng zero curse energy. Ang individual na yan ay ang sorcerer na si Maki Zenin. At ngayon ay aalamin natin kung gaano nga ba kalakas ang isang sorcerer na walang curse energy. Iisa-isay nating ipapaliwanag ang lahat ng kanyang physical capabilities at sa huli ay ipapaliwanag ko rin kung ano nga ba ang kayang gawin ng current power ni Maki laban sa King of Curses. Pero bago muna natin simulan, gusto ko lang pong ipaalam na ang video ito ay naglalaman po ng spoilers from the manga. And with that being said, simulan na natin. Si Maki ay mula sa big three families ng Jujutsu na ang Zenin clan. Siya ay pinanganak na may heavenly restriction. Ang kanyang heavenly restriction ay ang katulad naman sa heavenly restriction ni Toji Zenin. Nakapalit ang pagkakaroon ng superhuman physical abilities ay mawawala naman totally ang curse energy sa katawan nito. Ngunit kahit magkaparehas ng heavenly restriction si Maki at Toji, ay di tulad kay Toji, ang curse energy ni Maki sa kanyang katawan ay hindi totally nawala, kundi bumaba lang ito ng husto. Kaya nung una ay di hamak na mas malakas talaga si Toji kumpara kay Maki. At ang explanation sa likod ng di tuluyang pagkawala ng curse energy ni Maki sa kanyang katawan ay dahil sa meron siyang kakambal, which is si Mai. At ang kambal sa mundo ng Jujutsu ay tinuturing palang iisang individual lamang, meaning si Maki at Mai ay tinuturing na iisang tao sa halip na dalawa. Dahil dito ay ang curse energy at curse technique ni Mai ay may tuturing na kay Maki rin. Kaya na may upang maabot ni Maki ang level o lakas na meron itong si Toji, ay nagdesisyon si Mai na magpakamatay na lamang upang ang kanyang curse technique at curse energy na itinuring sa mundo ng Jujutsu na kay Maki rin ay mawawala na talaga ng tuluyan. Kaya na may ang sakripisyo ni Mai ay nagresulta sa tuluyang pagkawala ng curse energy sa katawan ni Maki. Dahil dito ay nag-take effect na fully ang kanyang heavenly restriction at nabigyan si Maki ng sinasabing a body of steel. At eventually sa manga, during sa Culling Game, ay matapos ang nangyaring enlightenment ni Maki, ay sinabi mismo dito na after 12 years, matapos daw ang pagkamatay ni Toji, ay may isa na namang mandirigma na kapantay daw kay Toji Zenin. Ngayon na nalaman na natin kung saan nanggaling ang lakas ni Maki, ay ipapaliwanag na natin kung gaano nga ba ka-ridiculous ang ibinigay na lakas ng pagkakaroon ng zero curse energy. Simulan natin sa numero 1 benefit ng pagkakaroon ng walang curse energy. At yan ay ang pagiging invisible ni Maki sa mga sorcerers. Invisible dahil hindi siya nasisense ng mga sorcerers due sa absence ng curse energy sa kanyang katawan. Na although obviously nakikita naman siya ng mga sorcerers, ay ang kanyang mga galawan pagdating sa pakikipaglaban ay napakahirap na i-predict at sundin, na kahit ang sorcerer na may 6 eyes ay nahirapan pa rin noon sa pagsunod at pag-predict sa mga movements ng individual na may zero curse energy. Kaya pagdating sa laban ay kakailanganin ng kaharap ni Maki na pantayan ang bilis nito upang masundan niya ang movements ni Maki. Now with that benefit mga kaibigan na nagiging parang invisible siya sa mga sorcerers, ay ang benefit number 2 naman ay ang heightened senses ni Maki, na ang lahat ng kanyang 5 senses ay napa-enhance ng gusto to the point na parang nagkakaroon na nga siya ng 6 sense. Ang heightened senses ni Maki mga kaibigan ay nag-aalaw sa kanyang maamoy ang mga scent na normally di naaamoy ng mga normal na tao. Tulad sa ginawa ni Toji noon na upang ma-infiltrate ang Tomb of the Star ay sinundan niya lang ang amoy ng footprints ni Nagato upang makapasok sa Tomb of the Star. Aside from that, ang kanila ring paningin ay mas lalo na ring tumalas, na sa sobrang talas ay nakikita na niya ang mga cursed spirits na normally di sana niya makikita mga kaibigan. Bukod pa dyan ay nakikita at nararamdaman din ni Maki ang bawat density at temperatura ng ere na tumutulong sa kanyang maiwasan ang mga sobrang bilis ng mga atake base lamang sa pag-oobserba ng mga posibleng pag-iba ng air density at temperature sa kanyang paligid. Ang mas pinatalas din na vision ni Maki ay nag-aalaw din sa kanyang maobserban at makita pati na ang mga soul ng mga inorganic matter, na ibig sabihin ay nakikita niya rin ang soul ng mga non-living things. At ang kakayahan na yan ay naghihintulot kay Maki na magamit ang full potential ng isang cursed tool na split soul katana na pag-uusapan pa natin maya-maya. Now ngayon na nalaman na natin na mas tumalas nga ang lahat ng senses ni Maki, ay when it comes to that mga kaibigan ay napapantayan rin ni Maki ang kanyang heightened senses ng kanyang pambihirang bilis at reflexes. At mind you, ang bilis ni Maki mga kaibigan ay isa sa kanyang mga assets. At ang isa sa mga feat na kayang gawin ni Maki ay ang ginawa ni Toji noon, na sa sobrang bilis nito ay nagawa nitong tumakbo sa tubig. Bukod pa dyan ay noon pa kahit wala pang zero curse energy si Maki ay nakita rin natin na naiilaga na ni Maki ang mga bala ng barel. Nagawa pa nga niyang mahiwa ang isang bala gamit ang kanyang katana at makuha pa mismo ang bala o masalo kahit na nasa ilang centimeters na lang ang layo nito sa kanyang muka. At ngayon sa manga mga kaibigan ay ang bilis ni Maki ay higit pa sa bilis ng Mach
3. At ang Mach 3 ay 3 times na mas mabilis kesa sa speed of sound. At dahil din sa pambihirang bilis at reflexes ni Maki ay kaya niya ring mag-maneuver mid-air. Kaya nagawa niyang masuntok si Naoya noon na kumikilos sa speed of Mach 3. And with that speed mga kaibigan ay syempre sinasamahan din ito ni Maki ng kanyang pambihirang raw physical strength na mas nagpalakas pa sa kanya ng gusto. At dahil sinabi na mismo ng manga na equal lang si Toji at Maki ay sa usapang raw strength ay pwede nating gawing basis ang lakas ni Toji na nag-overpower kang Dagon noon sa loob mismo ng domain expansion nito na ang raw strength nito ay kayang magpatulis o magkiss-kiss sa isang special grade curse tool na Playful Cloud nang walang kahirap-hirap. Bukod pa dyan ay tignan nyo nga naman dito ang ginawa ni Toji mga kaibigan na sinipa niya lang effortlessly ang isang track. At marami pang mga feat ang ginawa ni Toji dito mga kaibigan na nagpamalas talaga sa kanyang raw physical strength. Kaya kung usapang raw strength mga kaibigan ay unimaginable talaga ang raw strength ni Maki at Toji. Now upang masabayan ang mga napa-enhance na physical capabilities ni Maki ay hindi rin may pagkakaila na sa isang sorcerer na hindi nagre-rely sa curse energy in the first place ay isa rin si Maki sa napakahusay na fighter in terms of hand-to-hand combat na ang kanyang way of fighting ay may kombinasyon ng iba't ibang martial arts mga kaibigan na dahil dyan ay ang kanyang expertise sa martial arts o hand-to-hand combat ay mas napalakas pa ng gusto sa pamamagitan ng paggamit niya ng mga armas o curse tools. Bagay na kung saan din eksperto si Maki sapagkat si Maki ay kayang gumamit ng iba't ibang curse tools mga kaibigan, mapakatana man, spear o kahit ano pang armas. At speaking of curse tool ay ang kanyang pinakamalakas na curse tool ay ang Split Soul Katana na binuo ni Mai kapalit ang buhay nito. Ang Split Soul Katana ay from the word itself ay ang katana na may kakayahang humiwan ng soul. Dahilan na kahit gaano ba katigas at ka-durable ng isang target ay ini-ignore lamang nito ang toughness ng target sapagkat ang target nito ay ang soul ng kalaban. Ang Split Soul Katana ay isa sa napaka-special na curse tool na nagagamit lang ang tunay nitong ability at full potential kung ang isang user nito ay may mga matang nakakakita ng mga soul ng mga inanimate objects o inorganic matter. Ganyan kalakas ang curse tool na gamit-gamit ngayon ni Maki laban kay Sukuna. Now, bukod sa pagiging master ni Maki sa hand-to-hand combat at sa kanyang pagiging weapon specialist, ay ang physical toughness din ni Maki ay extraordinary din talaga mga kaibigan na kaya niyang tumangke ng mga malalakas na mga atake at isa na sa kanyang mga natanggap na mga atake ay isang full-blown attack ni Naoya Zenin na nagtatravel pa sa bilis ng higit pa sa speed of sound. Ang pagtatangke rin ni Maki at pag-survive sa isang kidlat ng isang mas pinalakas na Nue at ang kanyang pag-survive din sa maximum output ng Ice Formation ni Ume ay isang feat na only si Maki lang ang kayang mag-pull off mga kaibigan. At noon pa, ang katawan ni Maki ay napaka-durable na talaga na nagawa nga niyang makasurvive noon sa point-blank fire attack ni Jogo. Bukod pa sa durability at toughness ay may self-healing ability din si Maki na para bang may reverse curse technique na rin siya at i-demonstrate niya ito during sa kaling game mga kaibigan na kahit nasira na ang kanyang mga internal organs mula sa kanyang mga natanggap na atake kay Naoya ay nagawa pa rin ni Maki pagalingin ito o mag-fully heal mula sa mga injuries na yon sa loob lamang ng 5 minuto. So ganyan katindi ang in-enhance ng kanyang physical na kakayahan na nag-develop ang kanyang katawan na masasabi nating passive healing. Now to top it off mga kaibigan ay dahil din sa kanyang zero curse energy si Maki ay immune din sa mga domain expansion at barrier techniques sapagkat ina-identify si Maki bilang inanimate object na dahil dyan ay di siya na-identify ng sure hit effect ng isang domain since na ang sure hit effect ay nagtatarget lamang sa mga natrap na may curse energy. At ang only exception lamang nito mga kaibigan ay ang domain expansion ni Sukuna na may sure hit effect na kayang mag-target sa mga inanimate objects. At ngayon, sa present na magkakaharap na sina Sukuna at Maki ay I'd say makakapagbigay pa rin si Maki ng decent fight kay Sukuna considering na mala invisible na rin si Maki laban dito kay Sukuna. Also, ang heightened senses ni Maki ay masasabi kong mag-aalaw din sa kanyang makita ang mga slashing attacks ni Sukuna na halos invisible para sa mga sorcerers. At wag din natin kakalimutan na may Split Soul Katana pa si Maki na with that katana ay may malaking posibilidad talaga na kaya ni Maki ihiwalay ang soul ni Sukuna sa katawan o sa soul ni Megumi. So in conclusion mga kaibigan ay ang current power ni Maki ay sapat na upang mapahirapan na si Sukuna na nasa weakened state. At ang tanging bagay lang na nakikita kong pantapat ni Sukuna kay Maki ay ang kanyang domain expansion at ang kanyang hidden technique na open na sa ngayon ay di pa natin alam kung ano talaga ang full extent nito. So with that explanation mga kaibigan o pagpapaliwanag natin sa lahat ng capabilities ni Maki ay truly may tuturing talaga natin si Maki na isang halimaw na walang curse energy. Ganyan kalakas ang isang Maki Zenin. So yan mga kaibigan, dito mo natin tatapusin ang video. Kaya may kung trip nyo mga ganitong klaseng video at nagustuhan nyo ang ating video, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.